may damo. Hindi to usok ng bisyo kundi apoy ng pagbabago. Ang utak mong sarado para bang laging nakapako. Kahit may ebidensyang klinikal, ayaw mong tanggapin ng buo. Sa ibang bansa, legal na, di dahil uso lang, kundi dahil sa medisina, ito'y may silbi sa karamdamang tunay na malalang. Kung alak at yosi legal kahit lason sa katawan, bakit ang halamang gamot pilitin yung nilalabanan? Epilepsy, cancer, PTSD, hanap ay lunas, CBD ang sagot, hindi para lang sa high na bulalas. Di lahat ng usok masama, di lahat ng damo ay adik. Baka mas adik ka pa sa opinion mong gasgas at plastic. Legalize ang sigaw pero mas basihan sa agham. Hindi para sa trip kundi sa buhay na may tamang daan. Huwag mong ilagay sa kanto ang bagay na pang-ospital. Kung may sakit ang katawan, ito ang sandatang natural. Ako'y pro, pero hindi ako uto-uto sa uso. Pinag-aralan ko to, hindi lang basta narinig ng mga chismoso. Hindi ito baraha sa sabungan, kundi baraha sa laban. Panalo to kung tamang batas at kontrol ang ilalaban. Huwag mong ihalo ang adik sa pasyente. Magkaiba ang hanap, yung sa high, yung sa ginagawa ang lente. Hindi ito yung pang trip-trip lang na tambay sa kalsada, ito'y respeto sa may sakit na gustong mabuhay ng payapa. Kung may anak kang may seizure, di ka ba maghahanap ng lunas o ipipikit ka lang dahil takot ka sa usok at bubulong-bulungan ng masa? Totoo, may abuso pero di ba't yan din sa gamot? Ganyan din ang gamot? May tamang dose, may gabay, doon tayo sa disente, may alam at ugat. Kaya sa laban na to, ako'y magmaninindigan. Legalize na pero may puso, may batas, may pangunawang malinaw ang batayan. Di lahat ng damo ay lason, di lahat ng hilaw ay mali, pero lahat ng saradong utak yan ang hadlang sa pagbangon muli. Kaya kung haharap ka sa akin, dalay sermon at drama, humanda ka dahil tong banat ko ay may puso, utak at diwa. Hindi ito pakol, dito para sa hype na kultura, ito'y respeto sa agham at sa karapatang mabuhay nang wala ng hirap pa. Kung may kontrol, may gabay, may batas na matibay, ang damoy di na bisyo kundi pag-asa sa buhay. Yan lamang po. Lampas pa rin. Lady Z got 2 minutes and 28 seconds po yan. Nakaabang po ako. 2 minutes and 28 seconds. Palista na lang po. Grabe ba sa ribat? Bungad pa lang ko rimaw. Masakit talaga ito. Doon pa lang, bars na eh. Bakit kasi ganyan pangalan mo, Utol? Grabe ba? Kurimaw. Okay lang yan. Para walang manggaya. Rags, bilisan mo, nawawala yung init. So yun, pakinggan naman natin ang rebat ni Mr. Kurimaw. In 3, 2, 1. Teka lang, kuklose ko to. Wait muna natin. Hintayin mo natin sa Talidisi para dama. Oh, para dama daw. So yun, in 42 listeners, dito lang kayo nakakita ng mga MC na nagre-rebatan pagdating sa mga kanilang pinagdedebatehan at dito nyo rin sila maririnig kung paano mag-rhyming ang kanilang mga sinasabi. Kasabay nun ang pagtatanggol kung saan sila pumanig na mga salita. Layo ah. In 3, 2, 1, Kurimaw, dahil mainit na mainit at nanggigigil si Kuisipan, in 3, 2, 1, go! Hoy, Lady C, dati ka bang adik? Huwag mong gawin dahilan ang kalayaan. Kung ang dulot ng usok mo ay lason sa kabataan, marijuana man yan o kahit anong estilo. Kung walang limitasyon, lahat tayo talo. Hindi ko tinatanggal ang dasal nyo sa lunas. Pero hindi rin marijuana lahat ang sagot sa bawat kirot at bahabag. May mas ayos na mas kontrolado, mas ligtas na paraan kaysa sumugal sa apoy na maaaring kumain ng isipan. Marijuana, yan ang sabi mo ay lunas? Pero ang tunay na epekto di pa rin malinaw sa mga scientists. Kung lahat na gamot di kayang kontrolin ng maayos, paano kung to'y halamang gamot na maaaring magdulot ng bagsik? Sabi mo natural, pero di ibig sabihin ligtas. Lahat ng halamang gamot may halaman o may hangganan at dapat bantayan ang batas. Baka naman dahil sa uso, ikaw ay nagpapapaniwala. Sa bagay,
ganyan naman talaga, pero dapat isipin kung paano ito makakaapekto sa kapwa. Kung totoo man yan, may gamit sa sakit na halamang ito, bakit hindi pa rin matibay ang ebidensya para maging formal ang uso? Kailangang pag-aralan, huwag mo puro emosyon ang gagamitin. Kasi ang buhay ng tao, di dapat gawing eksperimento sa bawat basta-basta lang. Maraming pasyente. Tandaan mo, Lady C, ang nangangailangan, di ako tutol dyan. Pero wag mong ihalo ang recreational sa medisina. May linya dapat yan. Hindi porke may gamot, ibig sabihin ay walang masamang epekto. Kailangan may disiplina at striktong paggabay sa bawat pakete. Sabi mong may doktor sa reseta o may doktor at reseta, pero paano kung abusuhin? Kapag maling kamay na punta, di ka ba delikado ang kalagayan, di ba? Marijuana, may potensyal na sirain ang isip at katawan. Hindi natin dapat baliwalain ang babala ng agham. Hindi lang ito busaping kalayaan o karapatan sa paggamit dahil may epekto rin ito sa lipunan ng mga kabataan at paligid. Kapag na-normalize ba ang kabataang mahina ng will, baka sa halip na lunas na maging simula ng sakit ay sigalot at sa dilim. Grabe, nabulol na ako. Sorry guys. 2 minutes and 11 seconds. Galing? Ribat mo na yan! Go! Huwag kang judgmental, baka utak mo'y bulok porimaw. Hindi porket may usok, isabog na agad ang utak ko, bro. Di lahat ng damo ay trip lang ng tambay. Minsan yan ang sagot sa pasyenteng akala mo'y mamamatay. Kahit anong sigaw mo ng bawal yan, masama yan, ang daming buhay. Ang binura ng bawal yung alak at inuman, pero legal. Oo, kasi pera ang usapan. Samantalang ang halamang to, kayang gamutin ang katawan. Marami ng studies, pero di mo binabasa, mas pinapaniwalaan mo yung chismis ni Teta Rosa. May CBD na gamot sa anxiety at stress, pero sa'yo, basta damo, adik agad, walang rest. Sige, mag-isip ka. Buksan mo yung bintana para makita mong may silbi rin ang dahon sa mata. Hindi lang pamparelax, kundi pampakalma ng trauma. Bilanggo ng sarili, nililigtas sa bawat aroma. Legal sa US, Canada, Germany, Japan, pero sa atin, illegal kasi sarado ang isipan. Gusto nyo nang makabago, pero ayaw nyo ng bago. Kung hindi kasya sa paniniwala nyo, agad nyong binabato. Oo, may abusado. Oo, may sablay. Pero kahit muti ka, pag sobra may ang punto ko, wag mo dagotin kung asa, lalo na kung ano mo, nalaman lang lamang kuha. Hindi na ang usok masama. Minsan kailangan din ito para muling mabuhay ang may trauma. Di lahat ng tumitira gustong magpasabog. Yung iba gusto lang gumaling kasi sakit sila. May sakit silang nilulugmok. Kaya bago ka humusga, pag-aralan mo muna. Huwag puro takot ang batayan, kundi ang utak na may kusa. Ang tunay at may karamdaman na umaasa. Kung may halaman na kayang gamutin ang sakit, bakit mo hahadalangan kung makakabuti kahit sandali? Hindi ito rebelyon, di rin pauso sa eksena. Ito'y panawagan. Pag-isipan bago mo sabihin problema. Legalize pero may batas, may proseso, may limit. Para ang lunas ay di mapunta sa maling gamit. Ang aral dito, simple pero buo ang laman. Pag ang gamot ay totoo, kahit damo may dangal na laman. Salamat po. Sorry, late lang talaga ako makapindot. 2 minutes and 16 seconds. Durug na durug yung kabila, pero pag bumanat din yung kabila, no, durug na durug din. Primaw, ihapak mo na yan. Hoy, Lady C, hindi ka doktor, pero feeling mo may feeling mo may tama o sadyang may tama ka lang. Usok lang ang hatid, walang lunas sa totoo, tandaan. Sabi mo gumagaling ka, di sana may reseta. Kaso sa kanto lang, walang medtech, walang kwenta. Bakit ngayon parang adik ka pa rin? Langya talaga. Kung yan ang gamot, bakit di pa pinapasa sa ospital? Kasi mas adik ang epekto kaysa sa benepisyong legal. Kalusugan ng usapan, huwag mong paandaran. Sa dulo ng stick mo, puro problema ang pinapasan. Adik ka ba?
Hindi ka chill. Lango ka lang. Usok ng ilusyon. Kahit hit-hit mo, lumulubog ka sa sarili mong depresyon. Ang tunay na therapy, may plano at direksyon. Hindi yung nakadamo ka lamang, Lady C, tapos ang buhay mo ay parang mission. Walang mali sa tanim. Wala ding mali. Walang mali sa tanim. Ang mali ay sa paggamit. Ginagawang takas ang damo, parang laging may sabit. Kung gusto mong gumaling, lumapit ka sa mga professional. Hindi yung tropa mo lang nagsabi, ito ay legal. Hit-hit pa, Lady Z. Hindi porket natural o iligtas sa katawan. Tandaan mo, lason din yan galing sa halaman. Kaya wag mo akong bentahan ng panlunas mong pakulo. Mas marami nang nasira kaysa sa tinlungan niyang usok mo. Akala mo relaxing, pero utak mo'y sabog, Lady C. Pag hindi mo na kaya ang tanong, sino ang tulog? Nasa isip mo lang sa effective ang tama. Pero ang katawan mo, unti-unting sumusuko sa drama. Tingnan mo ang itsura mo. Pinaglalaban mo ang usok mo na may latay. Kasi ang trip mong maniwala na yan daw ay tunay na high. Pero kung totoo yan, bakit hindi aprobado sa batas? Kasi ang gamot mong yan, trap lang sa masamang landas. Wala sa damo ang sagot sa problema. Ang kailangan mo'y tulong, hindi panibagong dilema. Tanggapin mong minsan maling lunas ang akala. Kasi hindi lahat ng uso ay tama sa gawa at salita. Bakit bawat hitit mo, utak mo ang sinasakripisyo? Pinagpapalit mo ang kinabukasan sa panandaliang aliw mo. Ang tunay na gamot hindi umaalipin, hindi yung lumalason habang kunwari nagpapagaling. Thank you po. Napakainit ng kanilang batuhan. Si Mr. Curimao got 2 minutes and 23 seconds. And then shoutout nga pala sa nag-iisang Tito Vicente ng OFO Community. Welcome here sa Magnificent Angel and Night Squad. Maraming salamat po sa pagbisita mo at presensya mo dito sa amin. Ang lalaking nagra-rap galing pa ng Baguio City, ano ang magiging komento mo para kay Lady Z sa pagtatanggol niya na maging legal sana ang marijuana dito sa Pilipinas at gamiting gamot? Pwedeng tol, Haraduan ko tong isa yung lalaki. Okay lang. Lahat sila masasabihan ninyo. Nauna lang si Lady Z dahil siya ang Lady Z una. naman, si Lady Z actually, hindi niya talaga porte. Hindi niya porte yung flip top style or basagan. Oo. Klaro ba ako? Klaro. Ayun, hindi niya porte. Pero may Lady Z no offend, pero men legit lupit tol, may mga bars ka na nabitawan doon sa sobrang bilis nga lang hindi ko nasulat eh. May mga bars siyang nabitawan doon as in, and yun yung pinakamaganda nun, at least yung expectation ko is nangyari naman. Meron akong mga nakita na magaganda rin. Normal rin kasi sa baguhan ang pag-i-starter, no? Yung paputol-putol, ganun. Normal lang yon. And sa R1 mo, ang bilis mo magsalita eh. Hindi ko hindi ko masulat yung mga nandun. Hindi ko masulat. Pero yung R2 mo, may naisulat naman ako dun sa part na nagustuhan ko yung sabi mo na may puso at may gawa dun sa ender part mo. Dun sa ender part. Tapos sa R3, wala rin ako nasulat kasi ang bilis. Yun lang. All goods naman kay Lady Z. Yun lang muna sa kanya. Kay MC Curimao, anong masasabi ng ating Mr. Baguio? Ito makulit to eh. Mga nasulat ako sa kanya eh. Ayun, si Curimao, pag bumitaw siya ng mga salita niya, actually, sumusuntok siya via two-liner. No? Two-liner siya pag bumitaw. Yung tipong babanat siya ng isang
isang verse tapos pangalawa stop, ulit, ulit, stop, parang ganon, two-liner siya. Sa R1 niya may nasulat ako, sabi niyang ganito, yung nasa kalsada, high na high, parang santo, yun, nagustuhan ko yun sa R1 mo. Tapos yung ito pa, tanungin mo yung doktor, hindi yung sa sabog, sabi mong ganon. Gustuhan ko yun. Tapos, sa R1 yun ha. Sa R2 mo naman, may isulat akong isa. At ito yung flaws mo naman doon. Kasi, first time kong makarinig ng, may doktor sa reseta. Yun, tol. Yun. Kahit ako narinig ko yun. First time ko nakarinig ng ganun. Pero anyways, goods naman, no? Kasi nga sabi ko nga, nag-uumpisa pa lang kayo sa ganong platform. So, I understand naman. Naisingit ko lang kasi actually, joke, parang para sa akin, joke yun eh. And R3 mo, nakakatawa rin to yung sabi mong, sige, ipaglaban mo yung usok mo. Aray ko. No? Ipaglaban mo daw, ladies, yung usok mo. Ayun, all in all naman, goods performance, tol. Wala akong masabi. Okay naman, two-liner, goods lang, goods. Okay, Miss Kapitana, makakapag-comment na daw siya, sabi niya sa akin kanina. Ano pong masasabi mo sa performance ni Lady Kung sa Z? iyo ay wag na ikaw. Bars. Balikuntaan na to. Wala lang. Ubusin ko ang ulam. Ayan, may ginagawa pa. Okay, punta muna tayo sa judge. Hindi. Ay, Sumubo lang ako ng kanin. sumubo lang. Okay, go. So, quiz. Ayun. Okay, hindi ko na patatagalin pa yung So, rinig naman sa partido ni Lady C. Pulidong-pulido. Uy, may tumalsik na kanin. Pulidong-pulido yung mga bara at impormasyon, no. Hindi ko na basta papansinin yung delivery, no. Yung pag-deliver nyo ng mga salita or yung tono ninyo kasi gets naman na nasa panibagong platform kayo, no. So ayun nga, sa panig ni Lady C, sobrang pulido ng ang galing. Sobrang pulido ng mga detalye, talagang pinaghandaan ni research, talagang binigyan ng hustisya yung topic na ibinigay sa kanya. Sa partido naman ni Corimao, may mga bara na talagang sapul din kay Lady C, but meron pa akong gustong mapakinggan na talagang magiging solido kung bakit hindi pwedeng maging legal ang marijuana o damo sa Pilipinas. So parang medyo nagkulang pa sa detalye si Corimao. Though, andun siya sa part na, nandun siya sa, maalam siya sa tono, yun, gaya nga nasabi ni Mr. Baguio, nandun siya sa two lines, no, na pagbira o pagbara ng mga salita o detalye na meron siya. So, ayun lang. Congratulations sa inyong dalawa and galing yung dalawa. Thank you. Yan. Tanungin naman natin ang better half ng owner ng Magnificent Angel and Night Squad, Mr. Abu. Anong masasabi mo sa pag-perform ni Lady C sa kanyang all 3 rounds? Bakit? Hello. Dinig ba ako? Hello? Dinig, Boss Abu. Hey, kamusta po lahat? Welcome na ulit. Hindi ako nakapagsalita kanina eh. So, diretso tayo. Kay Lady C at saka kay Corimao. Pareho silang may tama. Oo. Kasi, tingnan mo naman ang mga bars ni Lady C. Talagang tulay. Ang sabi labanan ng prinsipyo sa may dangal. Ganun. Masyado lang maiksi yung time limit kaya nabibitin yung tagapakinig. Nabibitin ako eh. Kasi ang ganda ng ribat nila eh. Ang ganda ng ribat nila.
Pareho. Kung labanan, legalization, or pareho talaga. Pero sa linaw at saka sa paglatag ng mga dahilan kung bakit, mas, sorry guys, no, pero mas nalinawan ako sa latag ni Lady C. Mas Yung kay naintindihan Kurimaw ko, naman. oo. Kay brother ko rin mo naman, hindi ko masyadong mabilis. Sorry brother ha, masyadong mabilis yung ano mo, yung banat mo. Which is sobrang bilis. Ang ganda sana ng mga tirada mo kasi sobrang bilis. Which is na minsan nabubulol ka na, no? Kung hindi na naintindihan. O naririnig ko, nabubulol ka na, brother. Dapat kinalmahan mo lang, pero dapat yung mga bars mo, yun mo sinusundatan mo. Kasi sobrang bilis ng mga tirada mo, minsan hindi na namin naiintindihan. Ako hindi ko rin naintindihan yung iba. Malalalim sana ang mga banat mo, brother, pero hindi ko naiintindihan eh. Pero guys, congrats. Okay, manalo matalo, sigurado naman ang papremyo ng ating mga contenders. Bakit? Tatanungin ko lang kayo. Dahil ito ang kanilang makukuha mga prizes dahil silang apat ay pasok na sa top 4. Ang apat na yan ay makakatanggap ng, wait lang po, nawala na naman ang aking messenger. Ang apat na yan ay makakatanggap ng, para sa ating first place, nawala na naman sa akin. Ang dami ko kasing gano'n, GC. Sige na nga. Mamaya ko babanggitin. Pero sigurado na po, lahat sila ay merong makukuhang cash prizes. Okay, tanungin naman natin ang one of the beauty ng Magnificent Angel and Night Squad, Judge Riri. Riri? Anong masasabi mo sa performance ng iyong ate, Lady Z? Kay Lady Z, so, wait lang, natatawa ako talaga. I mean, tawag neto, pasintabi kay, kay Judge number 3, pero I believe na gawa ni Lady Z yung part niya talaga. As in, parang nakikinig ka sa mga pro na, mga flip-top. Tapos, napaka-clear din ng voice niya. Although may stuttered sometimes, which is normal naman kasi nga bago. And then, yung nagusto ko yung rebat. So, para sa akin, nakuha mo talaga yung round 2. Tapos, ano pa ba? Yon yung research din. Talaga pinaglaanan ng time. Yun lang. I mean, you did a great job. Okay na ba? Ako ba lag o si Lady C? Ay, si Lady C o si Riri? Hindi mo ba ako naririnig? Ako ba? Ako ba lag? Wait lang, hindi mo ba ako narinig? Rinig ka. Rinig ka nila. Tapos na ba? Rinig. Klaro na. Okay. O pala mahina signal. Kay kay Kurimaw, yan, nagalingan din ako sa kanya para din nakakarinig ako ng fan kasi ako ng flip-top, so, yun, parang pag pinapakinggan mo, mga pro talaga sila, tsaka yung rebat nila sa isa't isa. Although may sometimes nga na medyo paulit-ulit yung mga ibang binabalik ni Kurimaw kay Lady Z. Para sa akin, nakuha niya yung, stage 1. Wow, stage 1. Round 1. Yun lang. So yun, thank you, Judge Riri. Okay, pakinggan naman natin ang ating technical judge.
Mr. Baiji, ang professional ng host of legendary event. Quiz? Alright. Ayun, Kay sorry. Lady Z muna tayo. Simulan tayo kay Lady Z. So, kay Lady Z, kanina, ah actually, ako yung nakapansin na there's a research kasi sa GC, dinrap ko yung mismong pinakang pinagkuhanan niya ng research. Kasi when I got the topic, ako din mismo, I did my research kung how can cannabis be used as medicine proven by scientific claims. And lahat ng sinabi niya, epilepsy, pain reliever, kasama po siya dun sa therapeutic claims po ni cannabis. However, medyo ang kinulang lang ako sa part, Miss Lady Z, that you could have incorporated or mas pinalawak mo sana yung scope mo into international context para mas matibay yung bara mo. Paano po yung Sir Ipan? There are certain countries na nagli-legalize ng cannabis. So, if you could have incorporated that on your lines, then it can strengthen your arguments, it can strengthen your points. No? So, next time guys, meron ba? Okay. So, maybe hindi ko lang siya napansin, pero kung meron, that's nice of you. Then, kanina nag-ask ako sa aking mga fellow judge kasi since nga hindi ko naman masyadong forte itong how do you call this? Rap battle, no? Since ang pinakang technical nyo talaga ngayon ay si Mr. Baguio. So, ang sinilip ko ay content or nilalaman ng inyong mga bara, no? So, what I like about you is that you're being aggressive pero yung clarity hindi siya disrupted, no? Merong emotions, merong bigat ang bawat sinasabi mo. May mga lines tayo na medyo nagpaulit-ulit pero siguro dahil for emphasis part. Pero again, I would like to commend you na lang on the part na maganda ang construction at saka maganda yung part na may research ka. Next naman kay Sir Corimao. Kay Sir Corimao naman, ang gusto kay Sir Corimao is yung paraan niya rin ng pagre-rebat eh. Aside from adding ad hominems, kasi nag-ask talaga ako sa mga panel, pwede bang magkaroon ng ad hominem ngayon, like personal attack? So, since it's a rap battle and flip-top battle, then pwede pala. So, what I like about you pare is yung angas mo at saka yung confidence mo sa bawat lines mo. Though yung ibang linya, kulang tayo ng konting conviction, no? Naghahangad pa ako ng mas maraming information na maibibigay mo. Pero kung papipiliin ako ngayon kung sino sa inyong angat, I think it's my soulful right to shut my mouth and not to tell kung sino ang naibigan Maya ko. pa quiz by G. Basta ang alam ko lang mahusay kayong dalawa. At kung papalarin, kung ako lang talaga may powers na ipasok kayong dalawa, bakit hindi, di ba? So, congratulations. Have a nice evening. Yeah. So yun, napakinggan natin ang dalawang contenders na ito, Lady Z and Mr. Corimao. Thank you for your presence para sa competition na ito dahil kayong dalawa ay hindi naman kagad uuwi ng luhaan na. Bakit kamo? Dahil ang top 4 ay makakakuha ng, para sa third runner-up, makakakuha ng 1,500. Sigurado. Second runner-up got 2,000 pesos. Wait lang. Yes? Brad, naririnig ba ako? May sasabihin daw si Abu. Yes, Boss Abu. Hello, everybody. Nandito ba Ayan lahat na. ng contender? Mukhang magkakaroon. Dagdag. Nandito Nandito ba na. lahat ng contender? Nandito ba si Lady C, si Corimao? Andiyan ba si May, saka si Aika. Miss Aika? Press 1 po sa baba kung nandiyan kayo. MC May and Miss Aika. Ito, no? Ayan, Which is, nandiyan. I like it the way it is, no? Gawin, yung champ natin magiging 4K. So, sana galingan nyo, ha? Huwag nyong gayahin. Yung champ ay magiging- natin. Hey, 4K. Yung champ magiging 4,000. Yung champion Wala po, tayong magiging kulang. 4K. Pwede pa po Yung bang judge umabol po. dun, judge? Yung MC po,
Boss Abu? Ay, MC, ako na bahala sa'yo, Brags. Dahil Yeah! Ang sarap! Huwag natin, Sana na lang ako. pakiusap lang. Kasi sa lahat ng event dito, nandito talaga ako palagi. Alam mo yan, Brags. Ako na bahala, Boss Abu. Huwag Huwag mo na akong natin pagalitan. itulad nung nakarang event. Payag kami, Ah, 1v1 na- kami ni Kapitana. Uy, sige, mamaya sige, magpe-perform kayo. Magpe-perform, papakantahin ko kayo talaga. Magpe-perform yung dalawa, Boss Abu, mamaya. Huwag nating igaya nung nakarang event na, nung Singcon, nalala mo yung Singcon, na Mm-mm. pagdating ng finals is parang hindi na masaya. So, kaya ganun Ah. ang ginawa ko, para pagdating para yung mga contender dito, kasi surprise to, di ba? Hindi alam nila kung anong gagawin nila. So, Hindi nila alam. hindi nila alam. So, gusto kong magigil, gusto ko talagang maging masaya. No, yun ang twist, Yeah. no?